Hi and hello, good morning. May buntag, kumusta may kala? Welcome sa itong kapanaguban, kini ang balita. Ito nga mga balita ngayon. May nang balita, may kala biyahe na ang pagbalik may kala sa mga sakyanan. O mismo ang mga bases, biyahe na. Pero anam-anam lang, ginagmayra kayo ha. Standby lang. Kini ang balita o ang good news. Ito pa ang good news mga kaibigan, mapasa inyo po. Tumagang ito, araw po ng Sabado. Sa lahat po ng mga sumasalam nanampalataya at sa lahat ng mga kaibigan natin, mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga lubad, kumusta mo? Mga IP, mga tribo. Okay mo sa mga Kristiyano, tayo pong lahat ay dapat mananalig ng ating Panginoong may kapal. Kitang tanan musalig nga ito sa tuwang langitong amahan. Ang Diyos, ang Ginoo, banaba, magbabaya, Allah, bisag sa itawag na itong ato niya. Siya itong kamahanan nga Diyos, siya nga ito ang mangluluwas, mutabang sa itong kalisod karong mga panahon na may kala. So, muna ang pinakabing balita, God will never leave us. God is always there in like manner that COVID is present in us right now. Bisag asa na ang COVID nagkataas. Sao na ba ni? Pero di na mapugan may kala, balik yung tag GCQ. Manila, GCQ na, sukod karong nga sunod semana. Apan ang Davao may kala, wa matangtang ang GCQ. Nga naman, nadugang nga naman po, gahapon ay 30, Tibuok Region 11 ay 22, 52 tanan kagahapon ang nadugang. Pero salamat sa Ginoo. Kaya na ay tulo nga nangaayo. So, meaning, tabla-tabla lang yung tanan eh. Dini nga tanan karon ka mga panahon na may kala pero nadugangan. Nadugangan ating upat ka adlaw nga niagi. Nadugangan og upat usab may kalaigsoon ang kabsat sa kinabuhi tungod sa COVID-19. Pero sige lang, padayon ang kumbate, padayon pagsunod sa protocol. Madod pa sa presidente. COVID is here. It is very much present. So it is a government obligation and duty to preserve the health of the nation. So mao na nga kinahanglang ug naa bang galing problema ibutang ta lang moingon ako ba nga di na kinahanglan magmask. Di na kinahanglan mag distancing. Pwede na. Alang ni atong dili apektado bisag naa na pero dili maunsa. Bilib yun ko ni Presidente Duterte. Kay bawo siya og kanus amo sulod ang gobyerno. Toto ni isgutan karon mga panahon na may galaw. Karon muntaga usab naatay bisita. Na diri sa atong Studio A si Dato Alan Joy Sumandang ug atong paminawon ngadto kaniya gikan sa perspective, sa point of view sa mga IP, mga lumad. Unsa ang ilang yango karon kay wa ra ba in taon sila kaayo mahatagi og prominence. Hindi problema karon sa COVID-19. But remember, ang COVID nagsugod sa Manila. Wala sa Davao. Tungod kay ang Manila, mahigala, mao'y gateway. Mao'y tugpahanan sa mga sakyanan gikan sa gawas sa nasod. Labaw na gikan sa China. Tungod niya na, gikan sa Manila, gikatag po dire ang mga pasahero, bisan asa, naigo og Mayo ang Davao ug ang Cebu. Mao man ni ang duha nga mga second liner sa Manila. Igo pod ang Davao ug ang Cebu. Pero ang Cebu nagrabihan gyud in taon mahigala karong mga panahon na. Pero ang Cebu napagani ilawom sa GCQ maningkamot nga makahinabi taga mayor dito mahigala sa usa sa mga lungsod sa Cebu. Ako amigo nga mayor ato istorya. So dinhi nga mga panahon na hibaw man tagagikan sa Manila dadon ang COVID-19 sa bisan asa nga epekto sa mga lugar. Unya naabot sa Davao. Gikan sa Davao, muabot po nas bukid, kaluoy in town sa mga IP nato dito, nga mga igo. Huwag yun in town, mingaw sila kaayo dito. O di, sa may proteksyon anang kato kanila. Labaw pa karong nga mga panahon na may gala nga ang trend sa gobyerno, ang rumbo sa gobyerno, para nga kita makabangon sa ekonomiya because this COVID-19 is crashing down practically the economy worldwide. It halted the economy. Being flattened to the ground. O na itinuod. Mas naunapan na flat ang ekonomiya kaysa kining di ang figure sa COVID-19.
the curve of the COVID-19. Sige lang ang up-down trend. Pero ang ekonomiya, putol. Ang problema karon kay ang plano sa gobyerno, trabaho, trabaho, trabaho. Build, build, build. Ug ang ikaduha ni ana, mao ang pagtabang sa agrikultura. Nagkaroon, kinsa man nga mga lugar ang naidagko nga mga kayutaan, di ba, ang mga IP. Andam ra ba ginapon sila nga motabang? Ang pangutana lang, asa ta ko tubugon sa angay pagahimuon nato nini. Nay problema. So, di nato ni inon nato mahigala nga kita lay bakahibaw ni. Di nato ni inon nga ang gobyerno lay nakibalo. Gikan mismo sa mga tao nga naaapektado og sila ang numero unong apektado. Ato makinabi, karon nga mga panahon na may kala, ang Secretary General sa Sovereign Tribal Council for Peace and Development kon STCPD, ang ato higala si Dato Alan Joy Sumandang usa ka Ovo Manubo nga tribo. Dato Alan, maayong buntag. Kumusta ka Dato? Mayong buntag kanimo Banat King o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw sa Banat Pilipinas. O gusto po nako timbayaon ang among founder no sa STCPD kun Sovereign Tribal Council nga mao ang atong halangdong secretary sa Department of Housing kaniadto HADSI. O uban man si General Del Rosario. Eduardo Del Rosario Banat King. O gitimbaya po nako no ang amo ang bag-ong napili nga chairperson sa Sovereign Tribal Council si Bai Amortar nga usa ka Bagubuklata. O ang among mga regional coordinators no gikan sa diri sa Region 11 wala pa mi napili nga regional coordinator pero sa Region 10 natay Region 9 ang atong regional coordinator si Timoy Paliega. Kunya sa Region 10 ang ato ang Dato. Yes, Banat King. Ngano nga dili man na Dato, asa ba na dapit ang Timoy nga kadang ang Timoy sa mga tribo nga subanen, ang address sa mga leader nato no nga mga Timoy, mga subanen is Timoy. O gang sa Kwanbod, sa Blaan, ang pag-address nato sa mga tribal leader is Pulong. Pulong. So naapoy Mantikadong diri sa Ubo Manubo ang uban na gitawag na muna ang mga elders, Council of Elders namo gitawag siya og Buyahon. Buyahon. So lahi-lahi Banat King ang address no kay matag tribo do na may kaugalingon nga IPS kun Indigenous Political Structure o mauna nga pakusgan karon no sa ato ang gobyerno labi na sa buhatan sa NCIP nga maila o ma-recognize yun, marespeto ang gitawag nato og Indigenous Political Structure. Okay. So padayon na nako no pagtimbaya no akong mga kaubanan nga mga membro sa EXICOM sa Sovereign Tribal Council sa Region 10 si Dato Jonas Sali. Unya sa Region 12 mao si Bai Lea Labrador. O gang asa ka ba si Bailey sa Region 12 sa kuan ba sa Region 12 sa Cotabato area. Cotabato area. Asa O sa Region 13 Caraga Region mao si Bai Jerlyn Kugit. O sa tanan nga mga committee chair sa STCPD sa Sovereign Tribal Council, mayong buntag kaninyo og dili lang no sa mga sa taga-STCPD tanan nga mga kaigsuonan nako nga mga IP sa tibuok Pilipinas, mayong buntag kaninyo og hinaot nga naa mo sa maayong kahimtang karong panahona. Thank you so much. Dato, sa di pa ako nga unang pautan ha, ako sa nga itibayaw sa day, nagtanaw, nagpabinaw ko ng mga panahon ha, si Bishop Robin Labuhon na Bishop, may butang ka na kanimo. Salamat kayo sa pagsunod sa karong mga panahon. Gikan sa Metro Manila. I hope makahatag usab mga feedback sila si Bishop kung sa kahimtang karong mga panahon ha, sa ilang napahimutangan. Gubikan kay karong sunod ka semana, magsugod na ang pag-GCQ sa Metro Manila o nagsugod na usab, gi-calculate na karon andam na ang DOTR sa ilang mga paggabiyahe. Kung ang mga train dito gipang markahan o asa dapit ang mga lingkuranan. Pero mao na gina dili bigla kayo. Adam. Nausap ko nga mga panahon na si Ma'am De. May buntag ka kanimo Banat, Ma'am De. Ogin mo usab si Erwin Cortez atong nga kauban may karong mga panahon na sa Sandigan News. Salamat kayo. Mga uban pag mga higala nga nagpabinaw karon nausap karon nga panahon na diri nagatanaw si Ma'am Gloria Alabata Espiga watching from Margus sa Tubig.
Armargo sa tubig, Zamboanga del Sur. Kumusta ang tanan nga mga Zamboanga? Assalamualaikum warahmatullahi taala barakatuh. Kaninyong tanan sa mga pagtibayan na kaninyo. Okay, man sab kang Teryo CJ Banat, yes, Banat. Risa Miss Luz, sir, shout out na po naman kami. Wala kaming manakain kahapon. Kahapon pa hanggang ngayon. Walang makain. Kailan po darating ang ayuda na hindi po naman kami nakatrabaho hanggang ngayon pa. Paano po kami? Isang kahig, isang tuka lamang po. Saan po ba pala si Risa? Risa, don't worry. Tawagan natin yung atensyon ngayon. Dapat ang sinabi ng Presidente, walang maiwanan ha. Walang maiwanan. Kami sa PCA, kung sakasakali na iwanan kayo, dumulog kayo sa PCA, sa Philippine Coconut Authority. Lalo na kung kayo ay mga magniniyog, may mga tanim na mga niyog o lubi, dapat tabagan na mo. Na mga intervensyon na mo din ha. Si Kuya Ed Arellano. Yes, Kuya. Badat, Kuya. Okay, manusab ni Nema Gailan. Good morning po. Yes, Ma'am Nema. Good morning. May God be with you always. So, Dato Alan, Joyce Sumandang. Dako-dako ang grupo ninyo, ang STCBD. Usa karon ang inyong sitwasyon. Labi na karon nga mga panahon nga nakalugsong mo o nakapahibaw ta o kung saan ang inyong kahimtang sa inyong tribo. Ang Davao ug ang ubang mga lugar, ang mga city centers murag medyo naapektuhan og naalarma og mayo dinhi nga COVID-19. Kumusta mo dito sa mga kabukiran? Labi na sa Davao. Actually, Banat King, daghan ang nanawag sa ato no? Nagpakitabang tungod lagi kay naapoy uban nga mga kaubanan nato nga mga IP leaders, dili lang mga IP leaders kundi kadto mga yanong mga IP, no, nga naas mga kabukiran nga uban kanila matud pa wala po daw sila makatagaan sa maong ayuda, no? Mao tong gitagaan nato sila og mga instruction kung unsay dapat nilang buhaton, o siguro wala man sila nanawag Banat King, siguro okay na ang ilahang mga mulo, siguro na tagaan na sila og ayuda, labi na nga karong panahon na dili man lang kay diri sa syudad ang apektado sa COVID-19 kundi hasta pong naa sa bukid, no? Kay lagi wala man tay ang matong mga produkto sa kabukiran dili man mababa tungod kay wala lagi public transportation. Tama. Og tungod ini Banat King, naghangyo no ang atong mga kaigsoonang mga IP nga unta sa programa sa ato ang presidente, no? Sa balik probinsya. Nasayod man ta nga naay programa karon ang ato ang gobyerno nga balik probinsya, o kung maghisbutag balik probinsya, unsa may buhaton aning mga tao nga gikan sa syudad, siyempre moadto gyud sila sa kabukiran aron mag-uma. No, apan gusto lang pud nako nga ipadangat dinhi sa imong programa Banat King nga usa sa 4 bundles of rights sa mga IP kining gitawag og rights to ancestral domain. Okay. Ug tungod ini Banat King, no, sumala sa ato ang Batakang Balaod, particularmente ang Article 14, Section 17 sa atong Constitution, nagsulti gid dito nga the state shall recognize, respect, and protect the rights of indigenous cultural communities to preserve their culture, tradition, and institution. Mamatay among hangyo, no, nga dili pod mayatakan unya, no, sa pagahimuon nga programa sa ato ang gobyerno nga ma-preserve, no, ang ato ang kultura, ang marespetuhan ang amo ang katungod diha sa ancestral domain, o kabalumi ingon nga mga IP Banat King, usa na sa among kinaiya nga dili gyud mi dalo labi na sa hisgutan ng yuta. Kay ingon pa sa among mga tigulan, kadako sa yuta din na nganong dili man ug maron. Mao gani nga ang mga kasagaran nga mga katigulangan namo, no, na biktima niining amo ang maayong kinaiya, maayong kultura tungod sa maayong kinaiya sa tribo. Ang among mga yuta gipanghatag. Tama, ang uban naabtan pa namo tong istorya sa una nga kabiuan lang og tinapa, kabiuan og ispat, flashlight ba? O na okay na, pasok doon ka nagyuta dito. Naalay dala nila nga mga bulad, tinapa, nang goodwill ba? O na, kabiuan din og kinanaanga yuta sa mga IP. Mao man din hitabo karon nga mga panahon ang nabilin nga yuta sa mga IP katulang nga mga ayutang kabilin kay practically kamo ang nag-una dinhi. I-acknowledge mo na maong kamatuoran. Nga lagi pag abot dinhi, kubukay dako laging yuta,
ipanghatag unya karon gipatituluhan kamo in taon na atuanan isaka na dito sa taas. Pero iyon ni datuanan dato nahibalan man gud nato nga ang usa sa mga programa sa gobyerno kini yung nga build on pagkahuman ang nga pagpakusog sa agrikultura ug ang pagtabang sa pagpa-develop sa ato nga mga kaubahan kay para nga kini mabahibong produktibo ug makahatag og igo ka mapagkaon di lamang sa mga nasa kabukiran di lamang sa mga IP kundi hasta ang kanang nasa mga population center nasa Davao nasa Manila ug sa bisan nasa nga mga lugar karon nga mga panahon na labaw na kay daghan nga mga trabahante gikan sa Manila don sudaw nga atong nakalabay nga adlaw ang presidente nag-ingon man gud about 4 days ago nag-ingon nga balik na ang kining nga mga pauli-on gyud ang kining niya ang dawaton kinahanglan dawaton ang kining niya nga mga OFW 24,000 ka mga stranded nga OFW sa Metro Manila. Ingon si Secretary Bilyo nga ilang humanon ang paghakot pabalik dito sa probinsya sunod sa tulo ka adlaw. Pastilan after 3 days dili labang 24,000 ang napauli kundi 36,000 ka mga OFWs ug ang uban usab katong nagbalik probinsya. Pangutana karon nga mga panahon na asa man kining nga mga tawhana kundi pag-abot sa probinsya moadto na sa mga kaubahan kabukiran kay para magmantina na pud sa taon og lugway kabaw tanom kamote ug uban pa diha sa mga yutang kabilin matud pa ninyo abunda man na unsa man ang mga plano sa tribo kung ugaling dunay padawagan ug hagyo ang gobyerno nga pwede ba kining niya nga mga lugaran ni ato ning tabangan og develop naaman mo yuta naay mga IP nga mga estruktura nga gihimo naapod may mga tawo nga basig pwede namong ibutang diha kay para butabang og ugmad unsa may sistema andam ba ang political structure sa tribo ni anak dato. Actually Banat King no sumala sa akong giingon kaganina nga ang kinaaya sa tribo manggihatagon gyud ninong Banat King og tungod sa pagka manggihatagon sa tribo no kabahin sa amo ang kultura nga amo gani nang ginaapod-apod kani adto pang panahon pero sa karong panahon na tungod kay duna natay balaod nga ginasunod ang Republic Act 8371 no nga kinahanglan nga mo undergo gyud bisan pag gobyerno or pribado or sa ato ang gobyerno kinahanglan nga moagi aning gitawag og FPIC kon free prior informed consent kay dili man makita ninong Banat King no nga ang ancestral domain para kanamo sagrado ug dili mi gusto nga ma-bypass unya ang among kanang gitawag namo og mga burial ground kanang kaning gitawag namo og mga holy place kay matag tribo do na gyud mi gibutang lugar nga sagrado para kanamo nga mga tribo mao na nga kinahanglan mananghid no naay consent gikan sa mga tribo nga kun dunay individual or grupo nga mosulod sa among ancestral domain ug dili na namo ikadalo Banat King. Salamat kayo niya na Dato Alan ang nakanindot mo gud ani kay dili lang kay kinibag ulang sa inyo ha kay sa tinuod lang ang pag-istorya kami pod buhing saksi ang PCA kung unsa ang kining ni ang tribo kun galing mo hatag o mukupirar man galing sa programa sa gobyerno. Dato Alan, nahibawan karon nga mga panahon ang latest nga intervention nga mga programa sa gobyerno nga nakabenepisyo ang mga tribo o ang mga IP, Dato Alan? Actually, Banat King, no, niadtong 2017, nagpahigayon ang STCPD og 17th founding anniversary. Og atol ni adtong maong anniversary no gitambungan gyud kini sa atong halangdong nga presidente Duterte. Og niadtong panahon na Banat King dunay nahimo nga usa ka MOA no MOU kung Memorandum of Understanding nga ang ahensya sa gobyerno nga mao ang Philippine Coconut Authority muhatag og similya nga sumala sa kontrata 1 million ka seed nuts nga iapod-apod dinha sa Pakibato no o gani King, ang first phase sa ato ang project dinha sa Pakibato nakatanom na ta tungod ni atong maong kontrata nakatanom na ta og more or less 100,000 ka mga lubi diha sa Pakibato area Pakibato district nining atong siyudad sa Davao. Mangutan ako Dato Alan
Kini ba kanisgutan nga luna, ipaklaro lang nato sa tawag nga bating pamilya labi na sa mga IP. Bahin ba ni sa yutang kabilin o mga pribado nga mga yuta? Apil kini sa gitawag nato og yutang kabilin sa tribo nga ata, no? Kay sumala sa ilahang nakakadti na na. Nakakadti. Kadti na na siya. Okay. Actually, on process na karon ang pagpatitulo, pagparehistro niini dito sa Register of Deeds. Hibalo ko niya na datolan gumikan kay sa uda pagsugod niya na. Mga 94,000 ka hektaryas kada pero sa diha nga nasukod-sukod nakuha nakabhangan o niya giusab na pud og gasukod kay di man na pwede mahatag tanan gumikan kay dapat ila katitulo sa uban gisegregate na pud gikuha ang sino certificate of non-occupancy. So og ang nabilin dito mga kapin na lang 68,000 something. Pero okay naman gyapon na kanako-dako na ng 68,000 hektarya. Datolan. Yes. Kining more than 60,000 hectares nga ancestral domain sa tribo. Kung imong tanawon pero asa man na sa Atamanubo lang na. Sa Atamanubo lang na sa Pakibato. Mga matigsalog na Babatang City napoy kining niya gitawag nato og katong sa Ubo Manubo. Actually sa Ubo Manubo do na tay more or less 36,000 hectares, no? O 36,000. 36,000 hectares. Unya sa tribo nga Matigsalog, pinaagi sa ilahang organization sa Pimatrix, doon na sila 102,000 hectares. O sumala sa tugingon gani sa Manubo diri sa Pakibato o part sa Talaingon o part sa Santo Tomas, nabinlan na lang sila karon og more or less 67,000 hectares. Dili lang na mao. Doon na pa tayo mga ang kada ba mo naglangkob sa Davao? What about ang katong sa sa kining niya nga Magwangan di man ina Davao. Pero what about kining sa may Klata o kining sa Tagabawa? Bagubo, Tagabawa, actually dili sa Davao lang, no? Doon na po yung mga ancestors, pero dili lang ko kayo sure, no, kung pila ka libo ka hektarya ang iyaha sa Bagubo, Tagabawa o kining sa Bagubo, Klata, no? Kay doon na pamagoy mga conflict karon tali din ha sa yutang kabilin din ha sa Bagubo, Klata tungod kay dunay pribado pod nga usa ka pribado nga sektor nga nag-occupy karong panahon na sa ancestral domain sa tribo nga Bagubo, Klata. Pero so process lahat tagling nga pagkuha din ang nagitawag og ganti. Oo po. So pero niya nga panahon na kuno galing ingon na gid ako nga concern. What if the government right now will decide nga oy dami pundo din naabag ko yung mga igsuon nato nga gusto pod nga mo develop niya na din ha. Unsa man ang ato ang pwedeng sabutan. Niya na bang mao hiskutanan bisan diha lang gutob isip unang pagpananghid andam ba na nga dawaton sa tribo? Datolan? Actually, sumala sa akong giingon ganina, Banat King, no? Muagi lang tao proseso lang para amo po nga pero di ba lisod kayong proseso panalitan ang katong mga nag-una nga mga programa nato nadungga nato di ba lang kay kining nga mga nagtanom nato puros mga natibo pero nato sa yutang kabilin ang ganana sa may Pakibato dito po sa kining nga Barilog na gihapon siguro mga 50,000 sidnats po itong ilaha. Anyway, ingon ani ni. Naamang ko'y uban nga naa po dito, mga Bisaya po naman, abi na mo, pure yun ng mga ata. Naa naman po kayo dito mga nakapuyo na po, gidawat na nila, gihataga na po, kay gayonan nga, halos maging istorya, murag kata na po. So sa ito pa, dili lang din na kay to the complete exclusion sa uban nga mga gusto nga manimuyo, makababuhi dito, nga gusto mo tabang sa tribo, aniskutan nga mga lugar nga gitawag na ito ancestral domain na dato ana? Actually doon na natay mga natay diha sa mga ancestral domain dili ikalimod nato Banat King na naanag yung mga migrant settlers din ang dapita. O tungod kay sumala sa ato ang balaod sa Republic Act 8371 Section 56 sa maong balaod nga kinahanglan ilhon og respetuhon ang mga nahaunang katungod. O sa amo sa tribo nga Ubo Manubo among gi-issue niadtong mga migrant settlers nga naa na diha sa wala pa ning IPRA naa na tao din ha ang ilang mga ang ilang mga kaanakan.
Certificate of Land Actual Occupancy, Okay. CONCLAO, para mapanalipdan po ang ilang katungod tungod lagi kay kun imong tanawon ang kining kadte pribado nga gipanag-iyahan sa tribo ang maong luna. So nagpasabot nga gipanag-iyahan gyud sa tribo. Pero tungod lagi kay naa na po yung mga tawo nga naa na dinha, so mo na gito nga dunay provision din na sa atong balaod sa IPRA nga kinahanglan ilhon og respetuon. Og alang ni atong wala pa no wala ma-appeal niya ng section 56 sa IPRA. Mo to nga naaghatag pud mi no og kahigayunan kung naapay mga bakante ang among yuta, doon ay gitawag namo nga dokumento nga among ihatag usab no kini gitawag namo og kini nga use of contract. Kung gusto ka nga mogamit sa yuta ang kabilin sa tribo, kinahanglan nga moagi kag proseso og siguro ang dokumento nga among mahatag sa para itikad nimo ang yuta kini gitawag og use of agreement. Sa ito pa, naana na ron sa struktura, andam na ang gabaong nga sistema kung galing ka na ibuad doon dito, o na mga pakitag interest, di na mo mahadlok ng bato, bago bikan kay doon na mo'y balaod, ang kanang daang gitawag og DBP. Karon ba, ang kanang nga mga lugar, nga mga nanay development plan, DBP, ang kanang nga mga tribo. So, karon nga mga panahon na pwede na nang adoon o pwede na nga inunta na lang subject sa negosasyon nga mga maayo. Pwede ba? Mabada ang gabot ng pasabot niya na? Yes, Banat King, no? Actually, may kinaisgutan ni mo ning DPP kung Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. Kay murag mao ni Banat King ang Biblia sa tribo. Nakabutang na tanan din na ang mga development plan sa tribo, unsaon pag nanagitawag namo dito nga mga internal policy, unsaon sa pag kini naghisgot ko sa amo ang tribo sa Ubo Manubo, ingon nga maoy alimo, no? Sa or committee chairman sa Committee on Legal Affairs sa tribo nga Ubo Manubo. So diya sa among CPP nanay nakabutang dito nga mga internal policy no kung unsaon namo sa pagdawat ang mga migrant nga mosulod sa among ancestral domain. Okay, sa ato pa di na din parehas sa una dato Alan kag kumuadto ka dito istorya lang inom og tuba tabako og trisbi pagkahuman pwede dang muli human ang istorya. Naang yun ay proseso, naa na mo'y sumbanan nga libro, murag na ay balaod nga talamdan sa tanan nga mga tribo nga naadya sa yutang kabilin. O sa gusto nga mo develop na mo ba? Yes, Banat King. So para dili na no kay ang naitabo manggod kaniadto puro lang istorya ang negosasyon sa tribo. O tungod niya na no daghan ang mga gani sa pagkakaroon no kun imong tanawon Banat King. Daghan gyud ang problema sa mga ancestral domain sa tribo kay lagi kini mga tribo pagka maglisod na no walain nga dangpan na nila ang ilang yuta no mao nang ginabaligya nila kun imong tan-awon nila usahay din sa mga lugar sa tribo nagsapaw-sapaw na ang pagbaligya. So kada dili lang dada proteksyon sa mga kanang nagabuadto po dito nga pwedeng makigistorya managhin og gabayo og mudangop ngadto sa kadagkuan sa mga tribo kundi hasta po dito sa mga tribo para nga dili in taon wanay-wanay ug mahurot na lang in taon og kawatas-watas ng ilahang mga kayutaan nga naa sa ilahang clan tungod kay naanay ancestral domain ug naanay balaod naanay DBP nga inyohang gipirmahan sa kada elders buti pasabot nga lig-on na di ay andam na mo kun og galing mo abot ang panahon nga tabangan nato pag-ugmad na ay sustainability. Meaning sustainability sa buti pa sa mga sustainability dato kada magpabilin lang ang kanilang mga lasang mao nang bana o unsa ko tong ang concept sa gitawag sustainability diha sa tribo nga mga pinangalan. Ang sustainable development sa tribo kunato ng hisgutan medyo lawom-lawom na siya nga hisgutanan kay sa pagkakaroon na Banat King naapagyoy mga wala kayo wala kayo ma-educate no sa balaod sa IPRA mao nang hangtod karon naa pa koy madunggan nga naay mga tribo nga namaligya og yuta og naa poy mga tawo nga namalit og yuta which is kung imong tan-awon ang section 5 sa maong balaod sa IPRA ang ancestral domain is inalienable and not disposable. Nagpasabot nga dili ni pwede ibaligya dili pud ni pwede nga ipanghatag
Pero kadto nga tong hisgutan ganiya nga kung mosunod ang mga migrant settlers nga gusto mo ugmad og yuta, pwede mi mohatag og usa ka dokumento, usa ka kontrata, usa ka agreement nga mao na ning use of rank. Gamiton nimo na gusto sa nimong gamiton, siguro magbutang ta og pila ka tuig nimo pwede gamiton ang maong yuta and then ibalik pagka di na nimo gamiton sa tribo. So dili pwede nga panag-iyahon sa usa ka individual ang yutang kabilin sa tribo. Nga naman, kay kung mupalit ka, no mo itong giingnan ako kaniadto during sa amo mga IAC or Information Education Campaign sa mga migrant settlers sa amo ang yutang kabilin. Giingnan ako, kung mupalit mo og yuta sa tribo, kuy daw mo. Nga naman? Kaya nga naman, matod sa prinsipyo o doctrine nga gitawag nato og caveat emptor, the buyer must beware. Anong mupalit maka og ancestral domain nga kabalo ka nga ang ancestral domain is inalienable and not disposable. So mahulog nga ang imuang kwarta din ang gipalit nga yuta o kanang kwarta nga imong gipalit sa maong yuta is mahulog na mawater na Banat King. Kinsa may bugukod diyan nga di man mo reklamo tong tuang nga nagbaligya kay una nagkakwarta man. Mao lagi na dino banating nung medyo gubot no pagsugod yun namo sa una pag-claim sa ancestral domain pag-hanay namo sa mga dokumento sa among ADCVP medyo yun doon nagyoy medyo dynamics no diha sa sulod sa ancestral domain tungod lagi kay naay mga tao na dinha mga dagko pag yun nga mga negosyante mga mayaman nga nisulod dinha nga nagbutang sila og mga resort nila nagbutang sila og mga rest house dinha mao na nga among giplastar og sa pagkakaron hinay-hinay wa naman kay koy nadunggan nga modyo na ay mga problema pero padayon gihapon ang atong pagpahibalo no sa atong mga kaigsuonan labi na karon no nga dunay programa sa atong presidente nga balik probinsya so makipag negotiate lang sa mga giilang nga mga leader din ang napita. So dato alad dili kinahanglan nga barangay kapitan dili kinahanglan nga konsehal ang doolon kun dili naa na mo'y istruktura o naa na mo'y mga leader nga angay niya nga makigatubang og andam kay naa na mo'y kasinatian gitrain na pud mo niya mo ba? Yes, correct Banat King no. Dili na ta kay kini manggot is pribado nga gipanag-iyahan sa tribo. Nga non-alienable and non-disposable. So dapat ang atong negotiation siyempre mo respeto ta sa local government. Correct. Pero sa proseso sa negotiation dapat sa tribo lang yun, no? Na may gi-designate nga mga leader nga maoy kaistorya nimo kay di man pwedeng tanan primero ang negotiation sa mga leader lang. And then pagkahuman niya na mao na tong dunay gitawag og General Assembly ipatawag tanan nga mga elders o mga community okay manangit assembly para ipahibalo na transparent o manangit tanan di si kuan ani kana hibalon gyud tanan Banat King dili lang leader ang imong istoryahon kundi ang kinatibuk-an nga komunidad pahibaloon mo sa mga programa limit sa mutambong basta kay tribo o concern ana din ha at least makibaw makapaminaw. Kinahanglan ang community makabalo gyud. Kay kung dili makabalo ang community mo cause unya ni og kagubot din na sa yutang kabilin. Correct. O kung mag-cause ni siya para sa amo para kanamo ang yutang kabilin sagrado dili ni siya pwede nga padugan nga nay mubanaw nga dugo diha sa among yutang kabilin. Mao na nga kami nga mga leader gipaningkamutan namo nga mahanay ang tanan nga mga dokumento, masulbad ang tanan nga mga problema para hapsay ang pagpuyo namo o pagpuyo sa mga tribo diha sa ilahang sa amo ang yutang kabilin. Nga naman tungod kay kami sa STCPD no sa Sovereign Tribal Council for Peace and Development importante gyud dinhi Banat King ang gitawag og kalinaw. Thank you so much. Kay kung way kalinaw wa ginay kalambuan. Yes, thank you so much on that Dato Alan. Mo man ato kita diri naa naman ang kalinaw nagpaabot na ang kalambuan unya nay paginahanglan kay maayong tampo nga nagkalisod na gyud ito bisan ang gobyerno dawaton tang punga nga nagkalisod og asa man i-accommodate kining niya nga magig so dato labi na ang OFW do na pay 300,000 manguli ay asa man ibutang. Dato Alan wala tay kong oras imo na lang nga party chat Dato Alan. Daghang salamat Banat King sa imong paghatag sa ako og higayon no. O magang salamat po sa atong mga listeners no kung doon na mo yung mga pangutana
andam manghapon ta, no? Pwede lang iagi lang nato sa kay Banat King kung doon na mo yung mga pangutana. Diri sa Banat Pilipinas walang inuurugan para sa bayan. Pwede diri. Para ato pong mapasabot sa ila Banat King, no? Sa kining diang ato ang Facebook page ang Banat Pilipinas. Tulo ni kabo. Tulo kabo ka dato alan ang kining diang Banat Pilipinas mga mao na mga frontliners nato. Tulo ka mga frontliners Banat Pilipinas, ang isa ang Sandigan News ug ang isa President News. Ilawom ka na sa gitawag og usa lang ka one tahanan na tinatawag natin dito ang Sandigan Publications. Yun po dito ang ating kapagtatanghal dato anan. Daghang salamat sa Banat King o mayong buntag sa tanan. Thank you so much. Og dato alan mabuhay ka ug mabuhay ang tanan ng mga tribo. God, salamat. Og Allah and Banama be with you always. Og diwata no in which way you call him, he is the same supreme creator who is our God the Father. Arsenio Lapot gikan sa Philippine Coconut Authority sa Zamboanga, Sir Cubs, mayong kabuntag. Daghang salamat nga kanunay ka nga nagpasabot sa mga kaayuhan nga nahimo sa PCA. Well, we always count on your support. Tama niyo tanawa kini direct from the house the horse's mouth. Direct from the beneficiaries kung sila tabang sa Philippine Coconut Authority. Salamat kayo. Dato alan og yusab ni Sir Larry Caminero. Sir Larry, maybe pwede ba sa kini nindot ni Doc Larry Caminero mangayo kung panahon nimo Doc Larry kung pwede Martes pohon ma-interview ka nako dinhi kay ang kanang gikinahanglan ba nga support alang sa mga igsuon nato nga mga can you imagine 300,000 still coming nga mga kining nga mga OFW so saon naman in taon nato na so nagkinahanglan ni og maayo nga pag-andam sa mga balaod, nagkinahanglan ni gamayong pag-agakay sa mga komunidad. Di ni kinahanglan nato may kalang itaboy kuan. Hawa mo diri dapat ana mo dito kay para mo income dinhi. Dili ko na. They are the most productive member of our community. Tingali matabangan nato dag maayo pinag-usab sa maayo nga mga balaod nga niandam para dinha. Kinahanglan nga mutugbang pa ang mga balaod ug ang gobyerno para nga kitang tanan magtinabang kayo ug mabilin ug mabiyan. Good morning, Brad Yusuf Mando, Brad King. Salamat, good morning po. Ug di dato alan, gikan ni Brad Yusuf Mando, salamat kayo. We are religiously watching your informative program from Manila. Thank you so much. At one point nakausap ko tong si Brad Yusuf Mando. Maybe come a time I would love to see him serving in our government someday. Napapod diri kinsa man tong uban di nato na mabasa kinira. Okay. So salamat kaayo sa tanan gyud. Di apa di ay kadali ha. Si Marlon Santiago, good AM sir. Watching from Davao City Barangay Sasak. Nagapaminaw pod ako nga good sa inyo nga programa. Yes, Marlon, okay ba tingali basig ka pwede kang matawagan ako diha usahay o ganay mga gusto nimong i-report dinhi. You just text my number is 0930-0930-356-7812 or dito sa Banat Pilipinas para lalo na kung mga ganitong oras so we can also give some informations coming from your end in sa kung stay kayo diha kay bawo mi nato nga mapanahon na maglisod ug agi ang lugar dihang lugar sa Ilawom gani sa flyover paingon dito sa may Samal gumikan kay gialihan og bako murag ang katunga the whole stretch of the road more than 3/4 niya na nakasirado tanan no. Salamat usab ni John Sanchez. Good morning po. Watching from Cebu City, Citrus Makapas Ma'am Tess, kumusta ang Cebu? We are quite worried with that situation in Cebu right now. Gubikan kay Bawbi nga nag-anam-anam og kataas baya. Ang Davao ni kadit mo kataas. Salamat na lang gyud kay murag nagplato og nag-anam pud og kadaghan ang naka-recover. Mao pud na ang among pangandoy sa Cebu. Iyang po nato kanunay sa Ginoo Ma'am Tess ha. Tinabagay ta ninyo diha. Si Ma'am Nema Gailan, good morning po. Ma'am Nema, thank you for watching and Kuya Eddie Arellano. Kuya, yung trabaho natin sa Lunes tumbukin na natin yung Department of Energy na yan. Salamat Kuya Ed. Magkaibigan, dito po nagtatapos ang ating kapagtatanghal pero may mga balita tayo dito. Hindi po natin muna iwanan itong balita from Davao City. Good news from Davao City. Davao City has just recently received the amount of 3.5 million pesos in donation from the Consulate General of the People's Republic of China. Kini gidawat ni Mayor Inday Sara Duterte o kini
ihatag nga tumigala isip assistance ngadto sa pagpamalit og mga food packs sa ato nga mga frontliners sa COVID-19. Bus trip in northern areas in Region 11 to resume, but only one trip per day. Mao gina. Ato ba ni Mayor Sara Duterte nga ang mga biyahe may kala paingon diri sa northern area. So what is that northern area? As opposed to south, ang south paingon may kala dito sa South Cotabato, Banga, Marbel, kining niya ang Jensan, o giyon man sa Cotabato o sa North Cotabato. That is the southward portion or direction as far as the terminal from Davao City is concerned. Dili pa na pwede. Ang sa paingon sa North, unsa pa ni? Kining mga lugar may kala nga nagpaingon sa Davao del Norte, pwede na. Starting June 1, Monday, Davao Oriental, pwede na makabiyahe. Sakay kong bus. Kasakay na kong bus na yan. O Davao de Oro, pwede na. Diha sa kanina nga kumbal. Pwede na usab sa Talaingod, Moncayo, Dubunturan, New Bataan, Maragosan, Laak, Pantukan, Davao Oriental, Gobernador Hidudo, Subate, Boston, Katiil, o guban pang mga lugar diha sa Baganga. Salamat yana, pero one trip per day. Okay lang. May kala si Mayor Duterte mga na ingon ana niya. Ang uban nag-ingon nga wa sila problema gumikan kay na sila antibodies. Di na magmas. Ayaw di na mao. You are maybe strong to resist the infection of COVID-19, but it is a solid duty to protect the government, for the government to protect the well-being and the health of the nation. That's why to keep you from contaminating others, it is where the government must come in. Mauna ang purpose sa ato ang mga balaod. Wa ka pakialami dinha sa imong katungod kay kaya manimo tanan. Kaya sa imong pamilya, and thanks God for that. That is really what I believe it is. That God will give you that particular immunization and antibodies within your body itself so that you can fight and kill this invading virus. No problem about it. We're happy for that for you. But the thing is, you cannot also question the effort of the government to keep you from contaminating others who are not as healthy as you are. Diba? So, mauna diha may kada, that is where the government must come in. That should be made clear. Para nga di batakdan in taong katong, dali lang, ukuyang gamay. So, kitang tanan, suot nga po, mask is a must. And keep that distancing also. For a good distance. Maybe 1 meter or 2 meters will be good enough. Wala na kong oras. Salamat kayo. May kala sa kagayon na ninyong ihatag ka na mo. O sa tanan ka maigso na ito nga mga Seventh-day Adventist. Mauni ang mga pag-ampo para sa inyo sa Sabbath. Ug mausab sa itong mga igsoon nga mga Katoliko ug sa uban nga mga Kristiyano. Sa tanang panahon, pray to God and give to the Lord always. He'll bless you all the days. Ito po si King Kimpan, Banat Pilipinas, walang inuurungan para sa bayan. At ito po ang balita at good news sa Sandigan Publication. Kami po ay nagpapasalamat. Good morning, God bless. Mabuhay ang Pilipinas, and bye-bye.